Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Traidor sa bayan, ganito ilarawan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga si Pangulong Marcos Jr. kasunod ng kaniyang 60-day suspension na tinatawag niyang pagsikil sa katotohanan at pagtatakip sa kaliwat kanang garapalang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. Ayon pa sa kaniya, si Pangulong Marcos ay traidor sa sambayan ng Pilipino. Ang kaniyang mga krimen ay hahatulan ng Diyos at ng bayan. Mga sangkot sa flood scam, bakit hindi naman sinususpinde? Ito naman ang naging reaksyon ni dating PACC Chair Greco Belhica matapos ngang patawad ng 60-day suspension si Cavite Representative Kiko Barsaga. Ayon kay Belhica, malinaw na hindi patas ang hakbang ng Kamara dahil ang mas mabibigat umanong aligasyon ay kagaya ng bilyong-bilyong flood control scam na tila wala man lang napaparusahan. Sa kanyang direktang tanong ay tila binantaan nga ni Belhica ang Kongreso kung sinuspinde ng Kongreso si Kiko dahil sa misbehavior. Bakit hindi sinuspinde ng Kongreso ang lahat ng congressman na nadadawit at nabanggit sa flood control scam? Giit niya, hindi makatarungan na ang isang mambabatas na naglalantad ng korupsyon ang isang pinaparusahan habang ang mga itinuturing na may sala sa bilyong-bilyong anomalya ay hindi man lang nasasalang sa investigasyon ng Ethics Committee. Nagbabala naman si Belhica na ang ganitong klaseng pagpili ng parurusahan ay malinaw na kulturang impunity, isang sistemang pumoprotekta sa iilan habang pinatatahimik ang sinumang kumakalaban o nagsisiwalat ng katiwalian. Tila pinaparating nito na ang tunay na misbehavior ay hindi ang paglalantad ni Barsaga kundi ang pagnanakaw ng pondo ng bayan at ang kawalan ng aksyon ng mga institusyong mas dapat na nagsisiyasat. At para sa buong pang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno, nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa saligang batas at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan kasama ang AFP Council of Sergeant Majors sa Malacanang nitong November 28, so kahapon, binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. So ito ang sabi niya, huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. So ano bang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa korupsyon na issue ngayon. Malinis ako. Si Saldi ko sinungaling. Si Senator Amy, hindi ko kapatid niya nagsalita. Ito ang katotohanan. Malinis ang iyong Pangulo. Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanyang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. O dito tayo mag-ano-maya-mayang protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Tama ito. Ang makakapagpanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP, of course, PNP. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng pulburon. Umaasa siya
na mananatiling steady ang AFP. Hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Ayos ha? Okay, so, hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na ranggo ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Tawagin namin sila na itong mga non-commissioned officers, they are the backbone of the Army. Malala ko nung tinyente ako, bagong pasok ako, 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the Army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tinyente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit totoo, official ako, mas mataas ang rango ko sa kanila. Kaya lang, yung experience nila, mahaba. Ako wala pa. Bagito pa. May gatas pa sa labi. Kaya nagtatanong ako. At dahil nakinig ako sa kanila, sa awa ng Diyos, nakasurvive ako sa aking 34 years sa military career dahil sa mga sarhentong ganito. Kaya ito, mga sarhento, Sergeant Major. Dagdag kaalaman na lang, private, ang pinakamababang rango. Private ng sundalo, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, master sergeant, and then senior master sergeant, and then sergeant, chief master sergeant. Ang mga chief master sergeant, senior master sergeant, ito po yung mga sergeant majors. Hindi pala rango yung sergeant major, it's a title. Siya yung pinakamataas na, kung ako, commander ako, tatawagin ko yung sergeant major ko. Ano, sergeant major, anong masasabi mo? Ganon. Iyon, punong-puno ng karanasan itong mga sergeant majors. And to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhentong ito. So, tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gone were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization, coup d'etat, withdrawal of support, whatsoever. Mas gusto ko ang AFP kasi kung makikialam pa ang AFP, lalong maapektuhan ang ating bansa. Yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya, lalong, what's this? Mga foreign direct investors, mawawala. So, to me, ang armed forces, non-partisan, protect the people at all times. So, dito na tayo. Alam ko, statement mismo ng Chief of Staff, nabasa kong post na hindi kami bulag, pipi at bingi. Alam namin ang nangyayari ngayon. Yung katiwalian, alam nila. So, ito, mga sarento natin, alam nila. Kasi, klarong-klaro sa mainstream social media, talamak ang korupsyon. Kaya lang, ang kanila is sundin ang konstitusyon. So, hindi sila pwedeng makialam sa political na problema. Not unless, ito lang ha, kung ang Pangulo mag-decide na mag-resign, yun na yun. Kaya lang kung ang Pangulo ayaw mag-resign, wala tayong magagawa. Tatapusin na talaga niya ang kanyang termino hanggang 2028. Mag-utong kung sa Bisaya, mag-agwanta, magtiis na lang tayo. Total, nandyan na, naka-ready na si BP Sara to take over the presidency sa 2028. Ito, pag-usapan po natin itong pagkakasuspindi kay Kiko Barzaga. Himay-himayin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo. Po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Gusto na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Isa pa itong iyakin. Itong congressman na ito, itong magnanakaw na congressman na ito, di umano. Itong anak ni Bongbong, iyakin din to pambihira. Hindi siya nakasagot pero hinayaan niya. Again, yung tatay niya, di ba? Ang tagapagtanggol, babae ito. Hinayaan niya rin yung babaeng ipagtanggol siya. Ano talaga, medyo weak talaga tong pamilya ng Marcos eh. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, no? Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Yan, teka muna, dito muna tayo. Sinuspindi si Kiko dahil sa mga social post niya. Grabe, no?
So, ibig sabihin natin dahil yung parang kabastusan na sinasabi nitong mga congressman at dahil nagkakawatak-watak sila. So, ano bang gusto nitong mga congressman iyakin na ito? Hindi sila magkawatak-watak, pareha sila hihimurin yung puwet ni Bongbong Marcos. Kitang-kita naman eh. Isipin nyo, sa dami ng congressman, maaaring may mga absent, 249 ang bumoto ng yes, 5 ang bumoto ng no na hindi gusto na suspindihin si Kiko Barzaga. So definitely may mga absent. Pero kitang-kita na ang gusto nilang klase ng pagkakaisa ay himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Himurin, lalong-lalo na ang puwet ni Tambaluslos. Hindi mo pwedeng bibirahin ang kalaban. Yun ang gusto nilang na nakakawatak-watak. Hindi, ganyan po talaga. Ganyan po talaga ang politika. Hindi mo dapat sususpindihin dahil iba ng paniniwala sa inyo. Sinuspindi nyo dahil pinost niya, nilapitan niya, na kamusta, kinakamusta niya lang yung pinsan niyang magnanakaw. Di ba? Anong klaseng congressman to mga ito? Balat sibuyas? Anong klaseng mga congressman ito? Mga iyakin? Di ba? Ang daming problema natin sa baha. Isipin na lang natin, kahit anong post ni Kiko Barzaga, ikaw, ako, tayong lahat hindi magugutom. Tama or tamang-tama. Pero dyan sa pagnanakaw dyan sa baha, dyan sa ghost projects, ikaw, ako, tayong lahat magugutom. Tama ba? So, ibig sabihin may epekto sa bawat tao. Tingnan nyo, pinagkaisahan nyo. Napakalaking problema natin dito sa pagsususpindi kay Kiko. Huwag po natin kakalimutan ito ang isa sa importante dyan. Yung pagkakasuspindi dyan, ethics committee na yan kay Kiko Barzaga, meron pang kakahinatnan yan. Sa susunod, gagawin na yan. At posibleng gawing jurisprudence to. Bakit kay Kiko? Nangyari nung kay Kiko. Nagkabutuhan lang. So dito, hindi na papairali ng batas. Hindi na kailangan pairali ng due process. Basta marami kayo, pag pinagkaisahan nyo isang congressman, mangyayari. So anong magiging mangyari ngayon? Napaka makapangyarihan na ng congressman, napakakapangyarihan na ng presidente na kaya nilang mag-insert, kaya nilang umarakot ng pera, tapos hindi ka pwedeng magsalita. Bakit? Maraming pera yan. Siyempre, maraming ipamimigay na pera yan. So pag umiba ka, pwede ka ng kasuhan agad sa ethics. Pasuspindi ka. Naiintindihan po natin. Malaking problema yan. Sobrang laki na ng kapangyarihan ng presidente at ng speaker, dinagdagan nyo pa. So sa susunod, anong mangyayari? Wala nang kukontra. Bakit? Pagbubutuhan na lang So lahat dapat ng congressman, ang post sa Facebook, hinihimod ang puwet ni Tambaluslos. Matindi talaga. Nakita nyo kung gaano kaduwag itong mga congressman? 249, tama ba ako ng numero? Maybe hindi eksakto. Pero ang laki sobra ng pumayag. Alam nyo, mga kababayan ko, ito po ang ibig sabihin kung gaano po kalala ang problema ng Pilipinas. Alam nyo, hindi ako natatakot doon sa mga nakawan. Kasi, yung nakawan na yan, may solusyon naman Yung ghost projects, flood control projects, may solusyon. Madaling solusyonan niya. Ang problema ng malaki ng Pilipinas, kung bakit tayo baon, dahil pinagtatanggol ang mali. Ganyan na po kalalim ang problema ng politika sa Pilipinas. Yung mali, nagiging tama dahil makapangyarihan ng pera. Diyan po, mapapatunayan natin, lugmok talaga ang Pilipinas. Diyan mapapatunayan natin, kahit mapalitan ng presidente, pagkakaganito ang mga congressman natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Asahan ninyo. Wala. Ilagay mo dyan ang pinakamatinong presidente, ilagay mo dyan ang pinakamatinong vice president. Pag ganito ng ganito ang ibobotong congressman, walang mangyayari po mga kababayan ko. Wala po. Kasi hindi sila nakatingin sa mali o sa tama. Nakatingin sila kung sino ang poproteksyonan. Nakukuha po natin. Kasi kahit may magnanakaw ng ghost projects, kung ang congressman natin matitino, matidimanda yun. Tama o mali? Mai-impeach yun. Kung ang magpresidente natin magnanakaw at okay lang yun, kahit magnakaw siya na magnakaw. Pero kung matino ang congressman, mai-impeach agad-agad. Tama ba? Kaya malalim problema natin Pilipinas. Kaya hindi natin masolusyonan ng korupsyon. Dahil sa lalim ng problema natin sa mga politiko, it's not only the president, not only the vice president. Kaya kahit sino umupo diyang presidente,
Pag loko-loko ang mga congressman, wala din. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umunoy disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without... Alam mo, hindi ko pinagtatanggol dito si Kiko Barzaga. Baka sabihin na, baka mamaya sa susunod may gagawin itong kapalpakan. Hindi po yun ang issue. Ha? Hindi ko sinasabing malinis si Kiko Barzaga. Meron nga akong kinaiinis ang ginagawa niyan minsan. Parali ng parali, di naman napunta. O kaya dadaan lang. But yung mga yun, minimal lang yun. Okay? Lahat naman tayo may pagkakamali eh. Tama? Mali. Lahat po tayo may pagkakamali. So, isinasantabi ko yun. Baka sasabihin sa susunod, pag kami nangyari kay Kiko, hindi mo nakakampihan. Hindi po ito kampihan. Ang prinsipyo po natin dito, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mali po yung congressman dito. Yung po issue. Hindi ito pagtatanggol kay Kiko. Kahit si Risa Ontiveros pa yan, nababaho ang bunganga, ipagtatanggol natin kung mali yung ginagawa nitong mga congressman. Naiintindihan po natin. Okay? Doon lang tayo sa totoo. the benefit of salaries and allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at biglaan nila nag-uudyok na sunugin ang kamera. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Ayan, binanggit niya na patungkol kay Marcos. Ha? O sige, tinatanggap ko na ako ay masuspinde. Pero kailangan maging accountable etong si Bongbong Marcos sa kanyang pagnanakaw. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of... Nakita nyo, pansinin nyo, kinokontra na siya dyan. Ha? Dito pa lang makikita mo na basa na talaga ang karakter ng congressman, ng mga congressmen. Wala talaga. Kasi yan dapat pinagbibigyan ka pa rin magsalita eh. Di ba? Kanya-kanya naman kayo dyan eh. lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. hundreds Speaker. of thousands to bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. Pero namatay ang kanyang mikropono. Nakaw! GMA naman. Ano sabi ng GMA? Pero namatay ang kanyang mikropono. GMA! Halatang-halata naman. Mga wordings nyo. Pero namatay ang kanyang mikropono. Ha? Let's call a spade a spade. Pinatayan siya ng mikropono. Hindi nyo alam, GMA? Ako yung nagtatanong lang. Ano yung biglang namamatay? Pag binanggit mo, Marcos, corrupt? Kasi hindi naman to, lagi naman pinapatayan to si Kiko eh. Yung dati niya nakita ko pinatayan din to si Kiko eh. So pagka iba na ang sinasabi mo, may patungkol na doon sa kanila mga pinoprotektahang amo, papatayan na ng mikropono. Eh yan po yung punto natin. Imagine niyo, imagine, yung sinasabi ko eh. Imagine niyo, yung pinakamatino, pinakakristanong presidente ilagay mo tsaka vice president. Pero ganito, Congress? Alam mangyayari sa atin. Alam mo mangyayari? Ha? Imagine niyo, pinakamatino sa balat ng lupa, presidente at vice president. Ganito, Congress. Tapos magnanakaw. Di umano ha, yung according to saldi ko. Magnanakaw ang speaker. Mag-insert dito, insert doon. Oh, pati si Dilimang, papa-insert na rin. Oh, so may mga insert. Kunwari lang ha. Ano to, for discussion purposes lang. Sisitahin ng presidente kasi matino. Anong gagawin nitong Congress? Papa-impeach yung presidente. Tapos, di papasok yung vice. Eh matino din. Sisitahin sila. Hindi sila ngayon makapag-insert. Hindi sila ngayon makapagnakaw. Impeach mo ulit yung vice. Hanggang sa makakuha ka ng kayang hawakan ng speaker sa leeg na uupo as president. Malaki problema natin sa Congress na ganito. Huwag tayo mag-anuhan. Tanggol dito, tanggol doon. Isipin mo, ang laki ng problema natin sa ghost projects. Inuna nyo yung kay Kiko Barzaga. Di lang yan, pati confidential funds. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo. Ha? Pikit ang mata ninyo doon sa ghost projects. Kayo naman kasi kasalanan din ninyo eh. Hindi ko nilalahat ha. Kasi ito sa distrito eh. Karamihan, pag nasa probinsya, pagka nasa kahit sa Maynila, o kahit saan man. Mahilig tayong boto ng boto na paulit-ulit na congressman kahit na alam na ninanakawan na tayo. Pambihira.
I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Kailan? 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 Pag natanggal nyo na si Vice President. Next po tayo. Pag-usapan naman natin itong si Leviste, yung kanyang mga sinabi. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kiko. Hindi dahil sa perpekto siya. Marami rin siyang mali, kaparehas ko. Pero sa isyong to, maling-mali yung congressman. Hindi siya dapat sinuspinde. Pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Kaya kita mo, no, kung gaano ka-plastic, kung gaano ka-impokrito itong mga nasa ethics. Ikaw ang nasa ethics. Hindi ko ako nagkakamali. Ito si Dilima, ito kasi joke. No? Tingnan nyo mga ano nila. Reaction nila. Kung hindi ba naman ipokrito? You are talking about ethics. Hindi ba unethical? Yung magpapasok ka ng bilyong-bilyong inserso tapos ipapadeliver mo sa bahay mo. Tapos pinikit nyo mata nyo doon. Ang tiningnan nyo yung Facebook post. Ano kayo, chismoso o congressman? Look at itong mga hypocrite sa gilid niya. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong Tawa-tawa. Sa pool ka, no? Mr. Driver? Mr. Driver? Harap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na pumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom? Ito yan yung ano, tingnan nyo reaction nito, tatlong bading na to. Itong si ano to? Ito si Percy, itong tanda na to. Hoy, magbago ka na, tanda mo na, bading ka pa. Kasi ito si Dilima. Tingnan ninyo. Anong puto niya? Tama eh. Ang pinaparinggan niya dito, di umano ay si Garjola, na merong di umanong binayaran patungkol dyan sa kontrata, etc. etc. Pero inuna. Ang inuna ng Congress, yung Facebook page. Yan yung eksaktong punto. Ay inuna ninyo yung confidential funds si VP Sara. Lahat naman merong confidential funds. Simula sa taas hanggang sa mga mayor, puntahan mo Sulo hanggang Apari. Lahat. Yan yung sinasabi, pag trinabaho. Trinabaho talaga to si Kiko. Trinabaho to si VP Sara. Pero alam nyo, epektibo? Napikon sila. Dahil ang sinasabi ni Kiko Barzaga, maputol ko lang kayo, i-impeach niya si Bongbong Marcos. Kaya sinuspindi ng 60 days. So, dun sa 60 days na yon, papasok yung impeachment naman ni VP Sara. So hindi mo na makagalaw si Kiko, hindi mo na maipasok yung impeachment, mauna muna yung impeachment ni VP Sara. Mamaya i-discuss po natin 'yan. Okay? Dahil nga plano ni Kiko Barzaga ipa-impeach din si Bongbong Marcos. Lintik naman itong mga ibang congressman. Lantaran na sa pagbumuka nila na yung first family ay involved sa nakawan. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Pero pinikit nila. Yan po ang issue kung bakit sinuspindi si Kiko Barzaga. Tuloy, Congressman Leviste. Samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding tingnan mo, pangiti-ngiti pa to si Dilima. Parang okay lang magnakaw ng saba. Ng saba. Ano ba nangyayari bag si Dilima na auto-focus ako? Ganda-ganda kasi. Parang nagdadalaga. Hindi, di ba? Parang naging tradisyon. Tama, yung punto niya. Parang okay na magnakaw. Basta huwag mong kukontrahin. Hayaan mo na silang magnakaw. Basta meron tayo konti. Tsaka huwag na natin kontrahin. Everybody happy. Ganon.
Parang pinupunto ni Libiste. Persia sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira. Parang napapaligiran ng Judas si Libiste. Sa Alis ka dyan, imahe ayan. Parang napapaligiran ng Judas si Libiste. ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Yan yung sinabi ni Bongbong Marcos sa inyo. Mahiya naman kayo. Yung pala siya rin nakakahiya, di ba? Yan po. Ako, nakikiusap sa inyo. Okay. Ako naman nagsalita sa inyo noong 2022 election. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero sinasabi ko naman na sa inyo, huwag niyong iboboto si Bongbong Marcos. Okay lang, suportahan niyo si Sara, di ba? Pero hindi niyo kailangan iboto si Bongbong Marcos. Adik yun. Tagal na namin sinasabi. Hindi ko po kayo sinisisi. Ito'y pinapaalala ko lang dahil meron ako ulit pakiusap. Sa darating na eleksyon, iboto po natin yung mga batang ganito. Okay lang pumili ng matanda. Pero yung may kinatandaan. Ha? Pero kung matanda na, duwag pa, trapo lang, magpapayaman lang yan. Yung pera mo kukuhanin yan, not directly. Ibang mang hold up ang mga nakabarong, tatandaan nyo yan. Na hindi kanya hino-hold up ng kanya. Hindi yan single-single. Hindi po single-single, double-double ang galawan niya, mga nakabarong na magnanakaw. Ha? Lahat ng gagastusin mo, nanakawin yan. So wag na tayong pupunta, wag na tayong boboto. Una, pag alam nyo ng adik, ang dali namang malaman eh. Hangunin nyo ng drug test. Pag hindi pumalag, adik yan. Pangalawa, wag tayong kukuha ng mga makakaliwa, mga komunista. Ay, nako. Pupuntuhan lang yan yung mga CPP, NPA. Mag-iingat tayo. Delikado po mga anak natin sa ganyan. Pero mga tlo, wag na kayong kukuha ng matandang bakla. Sorry. Huwag kayong kukuha nung matatanda na wala nang silbi. Ha? Yung alam mong nagpapayaman na lang sa kaba ng bayan, magpapatanda, tapos kukunin yung anak niya, yung anak niya naman magnanakaw, tapos yung anak niya, habang yung apo niya ay tinuturuan na magnakaw. Paulit-ulit na lang. Kuha kayo ng batang masigasig. Yung matapang can break the norms, can break the culture. Always, or most of the times, counterintuitive. Pansinin ninyo, yung mga ginigipit, sila may prinsipyo. Pansinin ninyo, sino yung hayahayang buhay, tahimik, sila yung magnanakaw. Tama ba ako? Tama-tama. Wag na tayong pakalayo eh. Kay PRRD na lang, kay Pastor Kibuloy. Di ba? Wag na tayong pakalayo. Sino yung lumalaban para sa bayan, yan ang ginigipit. That will always be the case. So mag-iingat tayo sa pagboto natin. Kung ako lang, doon na kayo sa bata. Sa prinsipyo pa yan eh. Bago makurap ang utak niyan, kasing tanda na yan ni Jokno. So, along the way, pag nakita nyo talagang hindi matino, tulad ni Jokno, alisin nyo na. Pero habang bata pa, matino pa yan eh. Maprinsipyo pa yan. Ngayon, malay mo, magtuloy-tuloy maprinsipyo. Biyayaan natin. Tuloy lang niya. Di ba? Boto natin ng iboto. Pero kung mauuwi parang si Jokno, mauuwi parang si Tito Soto, si Lacson. Wag na. Okay, gets?